Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. These past few days and up until today ay sobrang lakas pa rin ng ulan at hindi basta ulan dahil sunod-sunod pa at walang tigil sa pagbagsak. And sa mga ganitong matagal ang pag-uulan ay hindi nakakabuti sa mga bougainvillea plants natin, kaya better na ilagay muna ninyo sa shaded area. And this is just a friendly reminder mga kabugis. And by the way, hindi about sa ulan ang ating topic today dahil for today's episode ay ating ireripat na yung mga napasingawan nating small-rooted boogies. Kaya naman tara, at samahan mo akong magripat ng small-rooted boogies na different varieties dito sa aking mini bougainvillea garden. Itong mga small-rooted boogies na ito ay different sa mga naripat ko in the past video, and kita nyo naman nakalagay pa sila sa plastic cups nila. And yung ginawa kong steps ay different din dahil pinasingawan ko muna sila bago sila iripat. And mukhang naging okay naman and naging successful naman. Unlike sa unang repotting video ko na ang ginawa ko ay nirepat ko muna kahit pa na may plastic sila. Yung ganitong process ay pansin ko mas okay than yung iripat mo muna bago sila pasingawan. Parang mas maganda kasi yung tubo nila. And atin namang pag-uusapan ang ilan sa mga advantages ng ganitong pagpapasingaw or practice sa mga small-rooted boogies. During the ICU process, yung mga cuttings natin ay magstay ng more than 2 weeks sa ICU, and that 2 weeks ay yung time nila na para maglabas ng new roots. And yung mga araw na yan ay nakabalot sila sa plastic ng medyo matagal-tagal, and when the time comes, which is more than 2 weeks, oh by the way, yung average na 2 weeks ay para sa mga boogies na madaling mabuhay dahil may mga boogies na 3 weeks or more bago mabuhay. And imagine nyo guys, medyo matagal silang nakabalot sa loob ng plastic. And pag dumating yung araw na ready na silang pasingawin, dito na papasok yung ginawa ko para sa mga small-rooted boogies na ito. So, hindi ko sila niripat at nagstay sila sa plastic cups nila and unti-unti ko silang papasingawin ng ilang araw. Una kong ginagawa ay kinakat ko yung isang edge ng plastic para magkaroon ng first butas. By the way, best time na magpasingaw ay late afternoon para hindi ganon kainit at hindi ganon mashock yung mga boogies natin. And after the first butas, hayan ko lang yan ng mga 3 days para mabawasan yung ibang moist na nasa loob ng plastic. On the 3rd day, after ng first butas, ikakat naman natin yung other edge ng plastic to help na mabawasan pa lalo yung moist sa loob ng plastic. So mayroon na tayong 2 butas sa magkabilang edge. Then mag-aantay ulit tayo ng 3 days para ikat naman yung top layer or top edge ng plastic. And totally, may expose na yung bougainvillea sa outside world. And hahayaan ko lang ng 2 days na naka-expose sila, pero hindi ko pa din tatanggalin yung buong plastic nila. Since exposed na sila sa climate sa labas, hayaan lang natin na ma-acclimatize nila ang environment sa paligid. And sa process na yon, always check yung soil ng cuttings if dry na ba or basa pa. And if dry pa or dry na, better to spray ng water. So spray lang ang gagawin natin and not yung dilig talaga. Kasi remember, yung plastic cups natin na gamit ay walang butas and ayaw naman natin na mababad sila ng matagal and baka yun pa yung mag-cause ng pagkamatay nila. And since naka-expose na sila, hahayaan ko muna sila na mag-grow pa ng konti, saka ko naman sila ireripat sa mas malaking paso, and dito na papasok yung ginagawa natin today, which is the repotting ng small-rooted boogies. So guys, yung propagation ng bougainvillea is a matter of patience, effort, and time talaga. Kasi it will take 3 to 6 months para masabi nating successful talaga ang ating propagation.
And yung pagpapasingaw pa lang is the crucial part ng propagation based on my experience. Kasi hindi mo kailangang magmadali dahil once mandali mo, ang pwedeng mangyari sa mga buhay na cuttings ay mag-die back sila dahil pwede silang ma-shock sa new environment nila. And I am saying this kasi nangyari na sa akin ito and madami na din akong namatay dahil sa pagmamadali. At bago tayo magpatuloy and habang tayo nagre-repat ng small-rooted boogies and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea repotting ng mga small-rooted boogies. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And itong repotting ko ng boogies na ito ay gumamit ako ng version 1 ng aking potting mix, which is the combination ng good garden soil, coco peat, rice hull, and carbonized rice hull. Itong version 1 na to ay version 1 for potting mix for repotting. And madami-dami na akong video featuring this version ng potting mix. And yung episode na din kung paano ko ito ginawa. Madali lang siya gawin, promise guys. And sa pag-repat naman ng mabugis, ay isa sa mga nag-enjoy ako na gawain dito sa aking garden. Kasi dito ko nararamdaman yung pagka-proud na buhay na talaga yung mga cuttings na itinanim ko. And aside dito, of course, yung makita natin sila na mamulaklak at magpakitang kilas pag blooming season. Nabanggit ko kanina na different varieties ang mga nire-repat ko at hindi ko na alam kung ano-ano nga ba yung mga varieties na andito. So malalaman ko na lang pag nag-flower na sila. So matagal-tagal pa yun, diba? Ako kasi pag nagtatanim ng mga cuttings, hindi na ako naglalagay ng label. Bahala na kung ano yung mabubuhay sa kanila at saka ko na lang ma-identify once mag-flower sila. Diba ang tamad ko sa labeling? Kayo ba guys, naglalagay ba kayo ng label pag nagtatanim kayo ng cuttings? Siguro pag pangbenta, okay lang na maglagay ng IDs sa mga cuttings pag itatanim. And since ako naman ay pang-hobby lang talaga, so carry na yung wala. Pero but kidding aside, better to add label sa mga bugis pag tinatanim natin sila para ma-identify na natin yung mga bugis na magkakasama o yung mga bugis na sapat na varieties na meron ka. And after repotting naman guys, huwag niyong kakalimutan na maglagay ng fertilizer. And this time, ang ilalagay kong fertilizer ay ang Osmocote. Sapat na itong Osmocote para sa mga small rooted bugis na ripat lang, and magtatagal na ito habang nagpapalaki sila. And tapos guys, may video ako ng mga fertilizers na gamit ko para sa mga bugis para sa iba't ibang mga instances. And but for now, watch nyo muna itong episode na ito hanggang dulo. So, ayun lang guys for today's episode. Thank you so much for watching at makakaasa kayo
na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman, don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!